Sige mga tao, maging ang mga sinuunang tao ay alam ang isang basic na katotohanan sa buhay. Sa pagpunta sa ibang bansa, rerespetuhin mo ang kultura, kaugalian, tradisyon, at nakasanayan ng mga taong bumuo ng lipunang iyon. Kung hindi, ang pagtungo mo sa mas magandang buhay ay maaring maging bangumot. May kasabihan, kapag nasa Roma, sundin ang gawi ng mga Romano. Hindi sila perpekto. Sa totoo lang, madalas pa silang lasing bago magtanghali. Pero dahil sa isang napakapangunahing katotohanan ng sibilisasyon, ang pagkakaisa at pagkakasundo sa lipunan ay gumagana lamang kapag ang mga bagong dating ay umaangkop sa lokal na pamumuhay, hindi baliktad. Sa di malinaw na dahilan, tila banyaga ang konseptong ito sa mga Muslim. Pumupunta sila sa ibang bansa para humanap ng mas magandang buhay. Iginigit nila ang tulong pinansyal, pabahay, at espesyal na pribilehyo mula sa gobyerno. At ang pinakamasama pa rito, wala talagang nagsabi, hanggang kamakailan lang, sa mga bansang kanluranin na, sandali lang. May pabahay bang ibinibigay ang gobyerno sa Somalia? Nakakuha ka ba ng kubong putik mula sa gobyerno bilang pabahay? Wala kang natanggap. Dito sa Denmark at Norway, nakuha mo na lahat, pero hindi ka pa rin marunong magpasalamat. Ano ang ibig kong sabihin doon? Tingnan mo ang ilan sa mga video na ito. Panuorin mo ito. Isang babaeng sumali sa Canada ang nagrereklamo tungkol sa isang bagay. Tingnan mo. Ninja Warrior. Kung nahihirapan kang makahanap ng trabaho bilang nakabi o hijabi dahil sa reliyon, tuloy lang sa panonood dahil may magandang balita ako para sa'yo. May mas maganda pa akong maipapayo para sa'yo. Umuwi ka na. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa Somalia? Kung di ka pa mapugutan ng ulo bago mangyari yon. Ako si Manal, 23 taong gulang ako, nakatira ako sa Toronto, Canada. At ang pinakamalaking pagsubok na hinarap ko sa Toronto ay ang paghahanap ng trabaho. Habang nakasuot ako na parang ninja warrior. Tingnan mo kung gaano ka-entitled ang mga taong ito. Ang entitlement nila. Sinabihan ako, pwede bang tanggalin mo ang suot mo para makakuha ng trabaho? Alam ko. Nakakagulat at masakit pero mabuti na rin. Biyaya sa kabila ng lahat. Ipaliwanag ko kung bakit. 2 taon na ako nasa trade investigation at national marketing. Gusto kong ikwento kung paano nakakita ako ng TikTok video tulad ng panonood mo sa akin ngayon. Dapat bigyan ng kredito kung nararapat. Hindi naman niya niloloko ang welfare system ng Canada. Pero baka ginagawa niya rin yon ng palihim. Hindi lang natin alam. Sige, at pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang platform company sa pangkalahatan na nagtuturo sa'yo ng lahat ng kailangan mong malaman mula sa simula. Kaya hindi mo kailangan ng kahit anong kalanasan. Sabi ko, ayos to kasi wala talaga akong kalanasan. Ngayon, hindi mahalaga kung estudyante o nagtatrabaho ka. Pero ang kausap ko ay mga nikabi at hijabi. May pinagdadaanan tayo, di ba? Kaya samahan niyo ako. Ngayon, sa madaling salita, ginagamit mo ang kaalaman ng mga eksperto na alam na talaga ang ginagawa nila ng higit 10 taon. Kinukuha mo rin ang mga bagay na ipinapadala nila sa kanilang telepono, parang notification lang. Ikinokonekta mo ito sa sistema at kumikita ka ng pera sa ganoong paraan. At kung pipiliin mong gawin ang bahagi ng negosyo nito, perpekto. Itinuturo namin sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman mula sa simula. Tulad ng sinabi ko, hindi mo kailangan ng anumang karanasan. Mas bukas ako sa Instagram kaya dun mo malalaman ginagawa ko kasi hindi pinapayagan ng siftan. Bukas siya sa Instagram. Kailangan kong tumigil. Bukas siya. Bro, hindi natin alam kung sinong nasa likod ng sako na to. Hindi niya gets ang pagiging bukas. Sundan mo ako sa Instagram para sa mahahabang video. Ilalagay ko ito. Sino ang ifo-follow? Sino? Sino ba talagang sinusundan natin? Ha? Dito lang sa paligid. Huwag kalimutang mag-reach out. Gustong-gusto kitang tulungan, lalo na kung nasa North America, Middle East, o Europe. Ayaw niya sigurong tumulong sa Somalia, ano? At dahil naranasan ko na rin yon, alam ko kung anong pakiramdam. At gusto kitang tulungan dahil may kakaibang koneksyon. Ibang koneksyon na yon at magkikita tayo sa kabila. Kita mo yung pagiging entitled? Nagagalit siya dahil sinabi ng Canadian employer na kung gusto niya magtrabaho roon, kailangan niyang tanggalin ang binbag. Ano bang problema nila? Sobrang entitled. Kailan matatapos to? Hindi pa lahat yan. Tingnan mo ang babaeng sumali sa Norway. Oh. Maganda nga lang ang mga mata niya. Sa kanluran, lalo Norway, pwede kang gumastos ng malaki sa grocery, lumabas na may daan-daang bag, at walang magtatanong kung kailangan mo ng tulong.
Swerte ka nga at walang nanghaharas o nambubuli sa'yo dahil sa pananamit mo. Sa Somaliland, pwede kang mamili ng marami o kaunti at siguradong may kukuha ng bag mo at dadalhin ito sa kotse mo kahit hindi mo pa hinihingi. Kalokohan! Tama yung unang bahagi. Aagawin nila mula sa bag mo, aagawin nila mula sa kamay mo, tapos tatakbo na sila. Ganyan ang mangyayari sa Somalia. Sinungaling na babae. Humihingi ka sa kanila. Ito ang serbisyo. Ito ang tinatawag na pagkamakatao. Maraming kailangang matutunan ang mga taga-kanluran, lalo na pagdating sa pagtutulungan, pag-aalaga sa isa't isa, at pagiging nandyan para sa isa't isa. Ano bang problema ng mga taong ito? Ano bang problema ng mga ito? Sabi nga ni Trump, parang wala silang bansa o kahit ano. Nag-iikot lang sila, nagbabarilan at nagkakapatayan. At palagi pa nilang pinagsasabihan ng mga bansa sa kanluran kung gaano sila kasama. Pakinggan mo ito. Halos di na matatawag na bansa. Wala silang kahit ano. Nagkakagulo at nagkakapatayan sila. Walang kaayusan. Kapag nakikita ko si Ilhan Omar, na di ko naman kilala pero matagal ko nang pinapanood, pinanood ko siyang magreklamo tungkol sa konstitusyon, sa masamang trato sa kanya, at sa Estados Unidos na Amerika. Kita mo saan man sila pumunta, puro reklamo lang sila. Mga pare, seryoso. Ilang beses ko na itong nasabi noon. Hindi ko lang talaga maintindihan kung paano nagagawa ng mga tao. Paano nagagawa ng mga tao na galing sa mga palpak at bagsak na lipunan sa ikatlong daigdig, tapos umaawit na sila ng papuri tungkol doon. Galing ako sa Pakistan, oh. Gusto ko talagang lumayo doon. Naiintindihan ko na may emotional ka pa rin koneksyon sa lugar na yung kapanganakan. Sa totoo lang, baka iba ako. Pero nawala rin bias ko sa loob ng 5 o 10 taon. Kasi sabi ko pare, ito na yon. Tignan mo. Napakagandang bansang aking kinabibilangan. Kailangan kong maging tapat at ibigay ang buong katapatan ko sa bansang ito na tumanggap sa akin, kahit wala naman itong obligasyon sa akin. Tutal, ipinanganak ako sa kabilang panig ng mundo. Pero ngayon na nabigyan ako ng pagkakataon na maging bahagi ng kahangahangang lipunang ito, tulad ng mga taong ito, si Ilhan Omar bro, galing ka ng Somaliland. Galing talaga siya sa mga elite. Kaya siya nakaligtas. Karamihan sa mga ordinaryong Somali, hindi nga nakakaligtas. Nasasagasaan sila ng mga bus o ganito. Sabi ni Pangulong Trump, basta nalang binaril ng kung sino. Ganyan talaga. Kaya iniiwan mo ang walang kwentang buhay na yon. Nagkakaroon ka ng pagkakataon na maging bahagi ng isang ganap at maayos na lipunan, pero nilalait mo pa rin ito. Paano nangyari yon? Hindi ko talaga maintindihan kung paano nangyari yon. Kung ang isang Norweganong tao ay lumipat sa Amerika at pagkatapos, alam mo na, sasabihin nila, oh, kayo sa Norway, meron kami nito. At sasabihin ko na lang, sige, sige. Ayos lang. Kahit ganon, hindi pa rin nila dapat sabihin yon. Kasi kung sobrang ganda niyan, edi bumalik ka sa Norway. Anong ginagawa mo sa Amerika? Kaya karamihan sa mga Western na imigrante na lumilipat sa ibang Western na bansa ay talagang nag-i-integrate at nag-assimilate. Ito ang dahilan, tingnan mo. Ito ang itinakita ni Pangulong Trump. Kung ikaw ay isang imigrante sa Amerika mula sa mga bansang ito, Canada at Mexico, Scandinavia, Oceania na kinabibilangan ng Australia at New Zealand, Japan, UK, ikaw ay may netong positibong kontribusyon sa Amerika. Pero kung galing ka rito, tingnan mo ito, Somalia. Nagkakahalaga ka ng $1.1 milyong sa buong buhay mo at nagrereklamo pa rin sila. Putang ina naman. Pakinggan natin ang kaawa-awang babaeng ito. Sige. Pag-aalaga sa isa't isa, pagiging nandyan para sa isa't isa. Oo, kung nagalagaan kayo, sana nagawa niyo na ang parehong tinawag na Somalia. Pero sabi niya, Somaliland daw, na mas maayos yata. Sige, umalis na lang tayo sa Somalia. Oo, alam naming mahilig dumaing at magreklamo ang mga Somali. Suriin natin ang taong ito. Itong Muslim na lalaki pumunta sa Venice at pakinggan natin siya. Nagrereklamo siya tungkol doon. Kung pupunta ka sa Venice, Italia at halata kang Muslim tulad ng may balbas o hijab, mag-ingat ka sa lugar na ito. Kaya ito ang Rialto Bridge. Nakarating na ako sa Venice. Ang ganda talaga ng lugar. 3 araw akong nanatili doon. Para sa akin, napakaganda ng lugar. Ang mga kanal at eskinita ay kamangha-mangha. Wala akong naranasang rasismo. Pero gaya ng sabi mo, kung magdamit kang parang ninja warrior at may balbas kang parang taong kuweba,
Mapapatingin talaga sa'yo ang mga tao. Sasabihin pa nila, ano ba to pare? Pinapangit mo ang lugar namin. Pasensya na. Ito ang strip na dapat mong pag-ingatan. Talaga? Hayaan mo ikwento ko kung anong nangyari. Kaya naghanap kami ng isang tao na. Paano kung wag ka nalang pumunta doon? Pumunta ka sa Mecca. Pumunta ka sa Medina. Pumunta ka na lang doon. Pumunta ka sa Kabul. Doon ka nababagay. Apunan na at gutom na kami. Naglakad kami sa harap ng mga restaurant sa strip, tinitingnan ang menu. Sa unang pinuntahan namin, gusto namin sa labas umupo dahil maganda ang ambience. May mga 10 bakanting mesa. Tinanong ko yung lalaki, pwede ba kami umupo doon sa ilalim ng heater, katabi ng ilog? Sabi niya hindi pwede para lang sa may reservation. Tinanong ko kung pwede kami sa mesa na yon, sabi niya hindi rin. Pinaupo na lang niya kami sa likod. Kung saan parang malayo na sa main area. At sabi ko, pero ayun, dinala niya kami doon at pinaupo sa mesa na walang heater. Tandaan mo, 7 degree kaya sobrang lamig. Tiningnan ko siya at sabi ko, ayos bro, lilipat na lang ako. at tapos bro, swerte mo at hindi ka nila nakita. Ako, hahanapin kita based sa itsura mo. Naglakad kami at may nakita kaming restaurant na nagustuhan namin. Bet namin ng menu, kaya umupo na kami. Nag-antay kami ng 5 minuto bago bigyan ng paper menu. Medyo matagal na yon. Lumapit ang isang waiter na mukhang Italiano, halatang taga rito. Basta niyang inihagis ang menu sa mesa at sinabi ko, sige. Tapos pinanood ko siya habang pumunta siya sa ibang mesa para makita kung paano niya ibibigay sa kanila ang menu. At yung mga yon, hindi sila katulad namin. Hindi sila parang kami na parang hindi pinansin, di ba? Mahinahon niyang inilapag ang menu sa mesa at napansin kong kakaiba yon habang pinagmamasdan ko siya. Nagsisilbi siya sa iba bro, pero di mo ako tinatrato tulad ng ginagawa mo sa kanila. Tingnan mo, sa totoo lang, hindi ko iniisip na dapat mo din bastos ang sinuman. Kung may isang tao na sadyang nagiging bastos lang sa iba nang walang dahilan o kung anuman, hindi ko sinusuportahan yon. Hindi ko yon ine-endorso. Pero naman mga pare, hindi rin naman kayo nagsikap na makibagay at makisama. Sigurado kong okay lang sa kanya ang paggawa ng mga ghetto sa London. Alam kong wala siyang issue sa mga Muslim na nagdarasal at humaharang sa kalsada. Kaya pareho lang yan mga pare. Hindi ko ito pinapaboran. Nagbibigay lang ako ng dahilan. May tinatawag na Muslim fatigue na lumalaganap sa kanluran dahil sa ugali, siguro hindi ng taong ito mismo, pero ng mga taong katulad niya. Kaya hindi mo masisisi ang mga lokal. Nag-abot siya ng bill at di ako pinabasa ng resibo. Sabi ko 1 minuto lang tapos binasa ko. Nagtanong ako, ano to? Bigla niya akong sinigawan. Sabi niya, table text, table text. Sabi ko, bakit hindi ko nilapitan yung manager or doorman or sino man yun? Sabi ko lang sa kanya, sa totoo lang, masarap naman yung pagkain dito pero hindi ko nagustuhan yung serbisyo na nakuha ko sa restaurant na to. Pwede ko bang makausap yung manager mo or boss mo kung sino man ang nandyan? Tapos sabi niya, sumilip siya sa loob at sabi, ay pasensya na, wala yung boss ngayon, ganun. Sabi ko, sige okay lang. Kahit ano na lang. Tara, dumaan na lang tayo sa restaurant. Ipapakita ko sa inyo kung alin yun. O, tingnan nyo. Ito yung restaurant, di ba? Ipapakita ko sa inyo. Ito ang tawag dito. Ito yung restaurant. Sila yung mga lalaki niyan. Yeah. Kung halata kang Muslim, iwasan mo na lang pumunta doon para maiwasan ang gulo, pare. Sige, tingnan mo. Hindi ko yan mararanasan. Hindi ko kayang suportahan ang pagiging bastos na isang tao sa iba base lang sa itsura nila. Nagbibiro lang talaga ako kanina tungkol doon. Halimbawa, tingnan mo tong lalaking to. Kung nakita ko tong lalaking to, anong gagawin mo? Tingnan mo tong lalaking to. Tingnan mo tong lalaking to. At bago ka pa magsalita, hindi mababait na tao ang mga to. Pumunta sila sa Melbourne Airport para salubungin ang isa sa mga ISIS brides na bagong dating sa Australia. At mula noon, narinig natin na humarap ang mga babaeng yon sa Melbourne Magistrates Court. At 11 sa mga miyembro ng kanyang pamilya na pumunta para ipakita ang suporta sa kanya ay hindi tumayo. Kaya malinaw na wala silang respeto sa sistemang panghustisya ng Australia. Tingnan mo sila, patay ang mga mata nila. Galit sila sa Australia. Galit sila sa kanluran. Hindi ko maintindihan paano nabubuhay ang mga taong to sa kanluran. May oportunidad ka. Tumakas pa ang kapatid mong babae. At least tumakas siya papuntang Syria. Pero galit sila sa kanluran. Pero pinipilit pa rin nilang manirahan dito. Walang sense. Panurin mo itong isa pang video ng masamang asal ng mga Muslim sa kanluran. Tingnan mo ang babaeng ito. Siya ang dapat nating batikusin. Tingnan mo.
Mga kaibigan, kanina sa Easter show, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Pagkalubog na araw mga kaibigan, nasa Easter show ako kanina. Nandun siya sa Easter show pero hindi siya pumunta sa Eid. Sa Kristiyanong palabas siya nagpunta. Wala, di ako makapaniwala sa nakita ko. Paglubog ng araw, lumabas na lahat ng shotin. Lahat ng shotin lumabas, pero mga babae ang naging salungan. Nagpapasiklaban sila dito, nilalapitan pa. Alam mo bang mukha kang tanga? Nagpapasiklaban ka rin, hindi ka ba pupunta sa Easter show? Mag-enjoy ka sa rides, magsaya kasama pamilya, kaibigan, at subukan ng bagong pagkain. Seryoso, hindi ko talaga maintindihan kung paano sila sumakay sa mga rides at hindi lumabas yon. Natakot akong gawin yon. Tumingin ako sa paligid, iniisip ko may ibang pamilya. Ako lang ba ang disenteng babae? Oh, kailangan ko makita kung gaano karaming taong naghahalikan sa gilid. Uy, nagsimula na yon. Ang tanging laro ay nagsimula na. Sa loob-loob niya, gusto rin niya yon. Sana makahanap ako ng mabait at gwapong Abdul. Pero ito lang ang napapala ko. Ito na ang napapala ko. Kawawa naman. Hindi talaga. Kung isa kang pamilyadong tao, ayaw mo makakita ng mga ganong bagay. Pumunta ka sa umaga o mamayang hapon na. Manatili ka na lang sa Afghanistan o sa bansang Muslim mo. Hindi kailangan ng kaluran ng ganyan. Ewan ko kung kailan magrarayot ang mga tao. Paalisin sila, ayaw namin sa kanila. Sinisira nila ang paraan ng pamumuhay natin. Labas sa mga tanga at walang kwenta. Wala kang pakialam. Hindi tayo Afghanistan. Sige, tingnan mo ito. Tingnan mo ang babaeng Somali. Suportado sila ng mga Greens. Pinan mo. Magkapareho lang. Yes! 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 Nasa akin ang panulat! Nasa akin ang panulat! Gang na mga bodybuilder. Bakla ba ako dito? Oy! Sisiraan mo ang apoy ko! Kung hindi ito kasing ganda, hindi ka may in love! Akin ba? Panurin natin ulit. Mahirap na kaso ito! Oo, mahirap na kaso ito. Kung ikaw, papatayin mo ang apoy ko. Pag namatay ka, di ka na mabubuhay ulit. Pati mga anak ko, mamamatay habang natutulog. Kung mamatay ka ngayon, Kung mamatay ka na. Dalhin mo na lang ako sa impyerno. Ayoko makasama ang babaeng parang baliw. Yosko, tingnan mo to. Isang Muslim travel influencer ang nagrereklamo na hindi Muslim-friendly ang Budapest. Parang katulad ng unang lalaki. Hindi tanggap ang konserbatibong kasuotang panlangoy sa mga spa. Halal na pagkain. Anong ibig sabihin nun? Hindi tanggap ang konserbatibong kasuotang panlangoy. Ang ibig nilang sabihin sa konserbatibong kasuotang panlangoy ay yung balot na balot, gaya ng hijab kini. Sige, panurin natin. Hindi Muslim-friendly ang Budapest. Ito ang mga bagay na sana alam ko bago ako pumunta. Una, hindi tanggap ang konserbatibong kasuotang panlangoy sa mga spa. Nung pumunta ako sa mga spa, may mga karatula talaga na nagsasabing bawal ang bikini. Kamakailan lang, parang depende na lang sa trip ng mga staff. Pero kahit ano pa man, kung magsusuot ka ng konserbatibong kasuotang panlangoy, asahan mong tititigan ka at tatanungin. Pangalawa, mahirap maghanap ng halal na pagkain. Kailangan mo talagang hanapin ito. At ang mga tradisyonal na pagkain doon ay puro karne at hindi halal. Kahit ang mga vegetarian na pagpipilian ay limitado sa labas ng tourist area. Pangatlo, hindi madaling makahanap ng lugar para magdasal. Hindi sentral ang mga muske, kaya kailangan mo talagang magplano tungkol dito. Pang-apat, hindi ganun kalakas ang kamalayan ng kultura tungkol sa mga Muslim kumpara sa ibang bansa, kaya maaring makaramdam ka ng kakaiba, lalo na sa gabi, kaya kailangan mo talagang magplano ng mas maigi. Sundan mo ako para sa iba pang Muslim o travel na payo. Ayos. Dapat nating ipatupad ang mga pulisyang ito kahit saan sa kanluran. Dapat nating ipatupad ang mga pulisyang ito sa kanluran. Madalas itanong ng mga tao kung ano ang gagawin sa problemang ito. Paano natin malawakang mapapalis ang napakaraming taong galit sa kanluran at hindi akma sa kandurang paraan ng pamumuhay? Ano ang dapat gawin sa kanila? Hindi mo kailangang kanselahin ang kanilang pagkamamamayan. Hindi mo kailangang, alam mo na, gawing sobrang matindi ang aksyon. Ang kailangan mo lang ay magpatupad ng ilang bagay, tulad ng pagbabawal sa halal na pagkain, pampublikong pagdarasal, at limitahan ang bilang ng mga muske sa iyong lungsod. Halimbawa, sa London, sa pagkakalam ko, may 2,000 muske doon. Bawasan mo ito sa 200 o mas mababa pa, alam mo na, at pagkatapos sabihin, pasensya na, gawing mahirap para sa mga radikal na mamuhay sa kanluran. Yan lang. Sila mismo ang aalis ng kusa. Yan ang tinatawag na entitlement. Wala silang alam kung paano igalang ang mga kaugalian at tradisyon ng mga lokal. Huwag kang maging katulad nila.